Isang simpleng kasambahay si Dolor na ang tanging hangad ay makapagtrabaho ng marangal para matulungan ang kanyang pamilya. Ngunit nang mahulog ang loob niya sa kanyang tahimik at misteryosong amo na si Teddy, naniwala siyang sa wakas natagpuan na rin niya ang pagmamahal na matagal niyang hinintay. Sa loob ng bahay, para silang tunay na mag-asawa, magkasalo sa hapag, magkalambingan, at nagmamahalan ng palihim. Ngunit sa labas ng bahay, isa lamang siyang kasambahay. Isang babaeng kailangang maglakad sa likod nito, hindi maaaring ipakilala at kailangang itago na parang isang malaking kahihiyan. Kapag ang isang tao ay ikinahiya ka, dapat mo pa bang ipaglaban ang pagmamahal? At kung may dumating na handang ipagmalaki ka sa harap ng lahat, magkakaroon ka pa ba ng lakas ng loob na magmahal muli? Ako si Skylar at sabay-sabay nating pakinggan ang kanyang kwento. Kapag may kailangan ka, basahin mo ang bulletin board. Huwag mo akong hintayin. Huwag mo rin akong katukin sa kwarto. Yun ang unang narinig ni Dolor mula sa lalaking magiging amo niya. Kapapasok niya lang ng mga gamit sa kanyang magiging kwarto. Nang lumabas, sinabi na agad ng amo niya ang mga dapat gawin. Hindi niya pa man lubos na nakikita ang mukha ni Teddy. Narinig na niyang muli ang malamig nitong tinig. Nasa kusina ang schedule ng gawain. May susi ka na sa gate. Gigising ako ng 6:00 at aalis ng 7:00 ng umaga. Babalik ako bandang 7:00 na ng gabi. Kung may problema, isulat mo sa notepad na nasa mesa. Saglit na natigilan si Dolor bago siya marahang sumagot. Opo sir, susundin ko po ang lahat ng bilin ninyo. Sisikapin ko pong maging maayos ang trabaho ko. Salamat po sa pagkakataon. Hindi ko po kayo bibiguin. Wala nang sumunod na sagot. Makalipas ang ilang segundo, narinig na lang niya ang pagsara ng isang pinto sa itaas. Napakagat siya sa ibabang labi. Yun na ba ang unang pagkikita nila ng amo niyang sa Teddy? Hindi man lang niya nasilayan ng maayos. Simple lamang ang bahay. 2 palapag, may maliit na sala, katamtamang laki ng kusina, 2 banyo, 3 kwarto, at isang maliit na bakuran sa likod na may ilang halaman. Halatang maayos ang pamumuhay ng may-ari. Malinis ang mga pintura sa dingding, maayos ang mga gamit, at tila bawat bagay ay may tamang pwesto. Habang inililibot niya ang tingin, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Ang tahimik naman, pero at least may trabaho na ako. Hindi siya pwedeng sumuko. May pamilyang umaasa sa kanya. Kahit gaano pa kahirap ang magiging amo. Lumapit siya sa bulletin board na nakasabit sa dingding ng kusina. Maayos ang pagkakasulat doon. Mga gawain. Ihanda ang almusal bago mag-6. Linisin ang buong bahay araw-araw. Labhan ang mga damit tuwing Martes at Biyernes. Magluto ng hapunan bago mag-7. Huwag pumasok sa opisina sa 2 palapag. Kung may kailangan, magsulat sa notepad. Napakunot ang noo ni Dolor. Ang fix niyang magbigay ng introductions. Pakiramdam niya ay hindi siya kasambahay, kundi isang empleyado na may napakahigpit na handbook. Gayunpaman, pinili niyang ngumiti ng bahagya. Wala siyang karapatan na magreklamo. Kaya mo ito, Dolor, bulog niya sa sarili. Hindi ka pwedeng maging maarte. Hindi ka pa naman pinapahirapan. Sumunod ka lang sa utos. Mas mahirap ang walang trabaho kaysa sa tahimik na amo. Agad niyang inayos ang kanyang gamit sa maliit na silid sa ibaba ng hagdan. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglinis. Habang nagpupunas siya ng mesa sa sala, napansin niya ang mga litrato doon. Mukhang puro achievement lang ni Teddy. Napagmasdan niya at may itsura naman pala si Teddy. Nakita niya rin ang larawan ng isang matandang mag-asawa. Yun lang ang mga larawan doon. Parang walang ibang taong naging bahagi ng buhay nito. Hindi maiwasang mapaisip ni Dolor. Bakit kaya ganun? Wala pa rin siyang asawa? Tahimik ang bahay. Tahimik din ang may-ari. Sabi ng nag-refer sa kanya roon, nasa 40 plus na nga si Teddy. Napagmasdan niya ang isang picture nito. Medyo humanga siya kasi mukhang bata pa kahit paano. 27 lang si Dolor at bihira siyang magkaroon ng crush sa mas matanda sa kanya ng ganoon. Pero kung iisipin, nasa marrying stage na rin kasi siya.
Kaya kahit matanda man ang mapangasawa niya in the future, parang wala na rin lang talaga sa kanya. Habang nagwawalis sa ikalawang palapag, narinig niyang bumukas ang isang pinto. Automatiko siyang napalingon. Nakasuot ito ng puting polo at itim na slacks. Hindi man lamang ito lumingon sa kanya. Dire-diretso lamang naglakad pababa ng hagdan. Pagdating ni Teddy sa kusina ay nagsalita ito na ang hindi pa rin lumilingon. May naiwan akong sobre sa mesa. Pakilagay sa drawer. Huwag mong bubuksan. Mamayang gabi ay may darating na delivery. Bayad na yon. Tanggapin mo na lang at pakipatay ang ilaw sa terrace bago matulog. Nagmadali namang sumagot si Dolor. Inulit ang mga sinabi nito para alam nito na natandaan niya ang mga dapat gawin. Opo sir, hindi ko po gagalawin ang hindi akin. Ilalagay ko po agad ang sobre. Hihintayin ko rin po ang delivery mamayang gabi. Sisiguraduhin kong maayos ang lahat bago ako matulog. Tumango lamang si Teddy. Pagkatapos ay tuluyan na itong lumabas ng bahay. Narinig ni Dolor ang makina ng sasakyan. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan ang nawala ang ingay. Napabuntong hininga siya. Ang hirap naman ng amo ko, parang takot makipag-usap. Nagpatuloy siya sa paglilinis. Pagsapit ng tanghali ay natapos niya ang halos lahat ng gawain. Habang naghahanda siya ng sarili niyang tanghalian, napansin niyang may maliit na notepad sa mesa. May nakasulat doon, kaya agad niyang binasa. Maayos ang sala. Salamat. Napakurap si Dolor. Bahagya siyang napangiti. Kahit paano, marunong naman palang magpasalamat. Hindi nga lang harapan. Kahit paano, hindi naman pala siya masamang tao. Siguro talagang hindi lang siya sanay makisalamuha. Baka ganun lang talagang ugali niya. Ay, ewan. Basta ang mahalaga, maayos siyang magpasahod. Bandang hapon ay dumating ang delivery. Tinanggap niya yon at inilagay sa sala. Pagsapit naman ng 7:00 ng gabi, narinig niyang bumukas ang gate. Mabilis siyang lumabas ng kusina. Pagpasok na Teddy ay bahagya lamang itong tumingin sa sahig habang naghuhubad ng sapatos. Hindi pa rin siya nito direktang tiningnan. Nandiyan na po ang delivery ninyo, sir. Imporma niya kay Teddy. Nailagay ko na rin po ang sobre sa drawer. Nalinis ko na rin po ang buong bahay. Nagluto na rin po ako ng hapunan. Sana po ay maayos ang pagkakaluto. Tapos ka na bang kumain? Tanong nito. Opo, sir. Tahimik na inilapag ni Teddy ang bag. Sige, salamat. Pwede ka nang magpahinga. Huwag mo nang hintayin matapos ako. Ako nang bahala sa mga pinagkainan ko. Isara mo lang ang mga bintana sa ibaba bago ka matulog. At kung may kailangan ka para sa bahay, isulat mo sa notepad. Opo sir, gagawin ko po yun. Maraming salamat din po. Magandang gabi po. Tumango si Teddy. Magandang gabi. Pagkatapos niyang maghain para kay Teddy, katulad ng gusto nito, nagpahinga na nga lang siya. Kung nanatili siya sa kusina, maiilang lang siya sa pagiging tahimik ni Teddy. Sobrang daldal talaga ni Dolor, kaya hindi siya sanay sa mga ganoon. Habang nalilito, hindi niya maiwasang mapaisip. Hindi sanay si Dolor sa ganoong klase ng amo. Karaniwan ay maraming tanong ang mga amo tungkol sa bagong kasambahay. May ilan pang mahilig magkwento. Ngunit si Teddy, parang mas komportable itong kausap ang bulletin board kaysa sa isang tao. May kung anong lungkot na hindi niya maipaliwanag sa paraan ng pamumuhay nito. Ngunit mabilis niyang sinaway ang sarili. Hindi ko trabaho ang usisain ng buhay ng amo ko. Kasambahay lang naman ako rito. Gigising siya bago mag-alas 5 ng umaga upang maghanda ng almusal. Aalis si Teddy ng eksaktong 7:00. Uuwi bandang 7:00 rin ng gabi. Kakain at halos walang sasabihin maliban sa kinakailangang utos. Kapag may kulang na grocery o gamit sa bahay, isinusulat lamang niya yon sa notepad. Kinabukasan, may resibo at mga pinamili na sa mesa. Hindi pa rin sila nag-uusap ng mahaba. Paminsan-minsan lang ay nagiiwan si Teddy ng maiikling mensahe. Hanggang isang Biyernes, bandang 8:00 na ng gabi, nakahanda na ang hapunan sa mesa. Ngunit wala pa rin si Teddy. Napatingin si Dolor sa orasan sa dingding. Hindi naman karaniwang nahuhuli sa pag-uwi si Sir Teddy. Nasa na kaya yun? Kung mayroon mang overtime, nagsusulat ito ng maikling paalala sa notepad bago umalis. Minsan ay nagpapadala rin ito ng texts. Napabuntong hininga si Dolor. Siguro naging abala lamang sa opisina. Habang naguhugas siya ng baso na ginamit,
Narinig niya ang tunog ng gate. Kasunod nun ang mahinang pagbukas ng pinto. Kaagad siyang lumabas ng kusina. Pero natigilan si Dolor nang makita si Teddy. "Sir?" Lokot ang polo nito. Bahagyang nakaluwag ang kurbata. At yon ang unang pagkakataon simula nang dumating siya sa bahay na yon na mukhang pagod na pagod ang kanyang amo. Tahimik itong nakatayo sa may pintuan habang nakayuko. Parang hirap na hirap huminga. Nag-aalangan si Dolor kung lalapit ba siya. Baka kasi ayaw na naman itong kausapin siya. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng husto, nagsalita na si Teddy. "Dolor!" Bahagya siyang nagulat sa pagkalumanay ng boses nito. "Bakit, sir? Ano pong nangyari?" Hindi agad sumagot si Teddy. Huminga muna ito ng malalim bago marahang tumingin sa kanya. Hindi na ito umiiwas ng tingin gaya ng dati. "Dolor, pwede ba kitang makausap sandali? Gusto ko lang na may makasama kahit ilang oras. Kung hindi ka pagod at wala kang ibang gagawin, samahan mo akong magkape." Hindi agad nakasagot si Dolor. Pakiramdam niya kasi, mali ang kanyang narinig. Ito ba talaga ang lalaking halos bulletin board lang ang kausap? Bakit bigla itong nagyayaya ng usapan? Gayunpaman, nakita niya ang pamumula ng mga mata ni Teddy. May kung anong sakit na pilit nitong itinatago. Sige po, sir. Wala naman po akong ibang gagawin ngayong gabi. Magtitimpla po ako ng kape para sa atin. Kung makakatulong man kahit sa pakikinig lang, handa naman po akong makinig." Sambit na lamang ni Dolor. Saglit na pumikit si Teddy. "Salamat. Gusto ko lang talaga ng makakausap. Siguro dahil ikaw lang ang kasama ko rito sa bahay. O baka dahil pakiramdam ko, hindi ka mukhang mapanghusga." Bahagyang napangiti si Dolor. "Sige po, upo na po kayo, sir." Habang nagtitimpla ng kape si Dolor, hindi mapakali ang isip niya. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanyang boss. Baka nawala ng trabaho? Baka may namatay? Bulong niya sa sarili. Maraming posibilidad ang pumasok sa isip niya. Ngunit pinili niyang huwag magtanong kaagad. Kung gusto nitong magsalita, kusa namang magsasalita si Teddy. Pagbalik niya sa sala, inilapag niya ang 2 tasa ng mainit na kape. Maya-maya'y nagsalita si Teddy. "Alam mo, Dolor, 40 years old na ako. May maayos akong trabaho. May sarili akong bahay, may kaunting naipundar pero may mga gabing pakiramdam ko ay wala akong inuuwian. Tahimik ang bahay na to sa loob ng maraming taon." Napababa ng tingin si Dolor. Ramdam niya ang bigat ng bawat salita ng amo. Hindi niya inaasahang ganun pala ang nararamdaman ng lalaking akala niya'y walang pakialam sa mundo. Sumuliyap si Dolor kay Teddy. "Sir, hindi ko man po alam ang pinagdadaanan ninyo pero tama po kayo. Minsan mahirap po talagang mag-isa. Alam ko pong mahirap talagang mag-isa. Sa probinsya po kasi kahit mahirap po kami, lagi kaming magkakasama sa hapag. Maingay, magulo at minsan ay nag-aaway pa. Pero kapag umuwi ako noon, may naghihintay sa akin." Bahagyang ngumiti si Teddy. "Mukhang malaki ang pamilya ninyo. Hindi katulad sa akin, na ako lang ang anak ni na mama at papa. Gusto kong magkaroon ng sarili kong pamilya. May asawa, mga anak. Kaso naging abala ako sa trabaho. Hindi ko na malayan na pag-iiwanan na ako." Bahagyang nalungkot si Dolor para rito. Nararamdaman niya rin yon kasi hanggang ngayon, wala pa rin siyang sariling pamilya. Pero mas mabigat pa rin ang kay Teddy, lalo na at 40 years old na ito. "Ikaw, bakit ka nagtatrabaho bilang kasambahay?" Biglang tanong ni Teddy. Tipid siyang napangiti. "Sir, hanggang high school lang po ang natapos ko at medyo mahirap maghanap ng trabaho. Hindi po kasi ako tanggapin. Medyo walang buenas kapag nag-a-apply ng trabaho. Kaya kahit pagiging kasambahay, kaya ng pagtiyagaan, sir. Basta makatulong lang po ako sa pamilya ko na nasa bukid." Mahinang tumawa si Teddy. "Okay naman, nakasambahay ka. Pero just in case na magkaroon pa ng opportunity, grab it. Masarap kang magluto at mukhang marami ka namang kayang gawin." Biglang uminit ang pisngi ni Dolor. Hindi niya inaasahang makakarinig ng papuri mula rito. Pakiramdam niya ay may kung anong saya na unti-unting sumisibol sa dibdib niya.
Maraming salamat po sir. Malaking bagay po sa akin ang marinig yan. Sa totoo lang, nung unay natatakot ako sa inyo dahil akala ko ay galit kayo palagi. Pero habang tumatagal, naiisip kong baka tahimik lang talaga kayo at hindi marunong magpakita ng nararamdaman. Napahinga ng malalim si Teddy. Tama ka. Hindi ako marunong magpakita ng nararamdaman. Kapag nasasaktan ako, nagtatrabaho ako. Kapag nalulungkot ako, lalo akong tumatahimik. At ngayong gabi, hindi ko na pala kaya. Siguro, ito ang mali ko. Kaya hanggang ngayon, hirap akong maghanap ng mamahalin. Pagkasabi nun ay yumuko ito. Napansin ni Dolor ang isang patak ng luha na bumagsak sa hawak nitong tasa. Hindi siya nakapagsalita. Iniisip niya kung broken-hearted ba ito. Naisip niya na baka nabasted ito ng kung sino. Kasi kung titingnan, mukhang frustrated na si Teddy sa nangyayari sa buhay nito. Curious man, hindi na rin siya nagtanong. Ramdam niyang ayaw pa nitong sabihin ang dahilan. At bilang pagalang, hindi niya pipilitin. Sir, hindi ko man po alam ang dahilan ng pag-iyak ninyo. Gusto ko pong malaman ninyo na nandito lang po ako. Makikinig po ako sa problema ninyo kung gusto ninyong ilabas. Unti-unting napapikit si Teddy. Salamat, Dolor. Lumalim pa ang gabi, pero gumaan na ang kanilang usapan. Nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang kabataan, mga paboritong pagkain, mga pangarap noong bata pa, at mga bagay na gusto pa nilang maranasan. At habang pinagmamasdan niya ang maamong mukha nito na bahagyang gumaan matapos ang mahabang pag-uusap, may damdaming dahan-dahang umusbong sa kanyang puso. Pinagsabihan niya agad ang sarili nang makapasok sa silid. Hindi pwede. Amo mo lang siya. Magkaibang mga mundo namin. Kasambahay lang ako rito. Hindi porke may crush ako sa kanya, magiging assuming na ako. Ngunit gaano man niya pigilan ang sariling isip. Hindi niya maitanggi ang katotohanan sa gabing yun. Nagsimulang mabasag ang pader na matagal na naghihiwalay sa kanilang dalawa. At kasabay ng pagbagsak ng pader na yon, may isang bahagi ng puso ni Dolor na tahimik na nagsimulang mahulog. At sa isang lalaki pang minsang inakala niyang puro katahimikan lamang ang kayang ibigay. Kinabukasan, matapos ang mahaba nilang pag-uusap, iba na ang pakiramdam ni Dolor sa loob ng bahay. Hindi na yon kasing tahimik ng dati. Tuwing umaga, sabay na silang nag-aalmusal at naghahapunan sa mesa. Hindi na inaakyat ni Teddy ang pagkain sa kwarto nito. Sumabay ka na sa akin sa pagkain, Dolor. Sambit ni Teddy. Bahagya siyang nahiya. Sir, tumawa naman ito. Sige na, sumabay ka na kumain. Medyo nagkakaroon ako ng ganang kumain kapag may kasabay. Napangiti na lang siya at kumuha ng sariling plato. Kapag may pagkakataon bago ito umalis papasok sa opisina, nagtatanong na ito kung kumusta ang tulog niya o kung may kailangan ba sa bahay. Maliit na pagbabago lamang yon, ngunit para kay Dolor, sapat na upang maramdaman niya na hindi na siya basta kasambahay lamang sa paningin ng kanyang amo. At sa bawat araw na lumilipas, lalo niyang nakikilala ang tunay na ugali ni Teddy. Tahimik pa rin ito, ngunit hindi na malamig. Mahilig pala itong makinig sa old songs. Marunong din pala itong magbiro kahit madalas ay seryoso ang mukha kapag sinasabi ang mga yon. Kapag nakikita nitong pagod si Dolor, kusa nitong sinasabing magpahinga muna bago tapusin ang ibang gawain. Sir, ako na po dyan. Trabaho ko naman po ang maghugas ng mga pinagkainan. Hayaan niyo na po ako. Nakakahiya naman kung kayo pa ang gagawa niyan. Bahagyang ngumiti si Teddy habang naguhugas pa rin. Ayos lang. Hindi ibig sabihin na kasambahay ka. Lahat ng bagay ay ipapagawa ko na sa'yo. Isa pa, nakita ko maghapon ka nang naglilinis. Kaya gusto ko namang bawasan kahit kaunti ang trabaho mo. Napakurap si Dolor. Hindi siya sanay na ganoon ang amo. Kadalasan, kapag kasambahay, siya nang gagawa ng lahat. Kaya naninibago siya kapag si Teddy mismo ang tumutulong. Lumipas pa ang halos 2 linggo. Mas dumalas ang kanilang pag-uusap. Kapag gabi, magkasabay silang umiinom ng kape sa sala. Minsan ay naglalaro sila ng baraha. Minsan na may simpleng nanonood lamang ng movie sa TV. Hindi na namamalayan ni Dolor ang oras. Hindi rin niya namamalayang mas lalo siyang nahuhulog. Paulit-ulit niyang pinagsasabihan ang sarili na hindi pwede.
Kasi amo niya ito. Ngunit sa tuwing ngumingiti si Teddy sa kanya, tila nawawala ang lahat ng paalala sa kanyang isip. Isang linggo ng gabi. Katatapos lang nilang kumain nang magsalita si Teddy. Dolor, may naging boyfriend ka na ba? Tanong ni Teddy. Tumango naman siya. Opo, nung high school. Pero bata pa po ako noon. Ngayon, wala na. Hindi na po nagkaroon. Hindi ako marunong manligaw. Kaya hindi ko alam kung paano sisimulan. Kaya sasabihin ko na lang ng derechahan. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Dolor. Po? Manligaw? Ano pong ibig niyong sabihin? Huminga ng malalim si Teddy. Pwede ba kitang maging girlfriend? Ano? Napangiti ito ng kaunti at matamang tumingin sa kanya. Hindi ako marunong manligaw. Pero gusto ko talagang maging girlfriend ka. Huwag mo rin sana akong i-opo ng ganyan. Pakiramdam ko tuloy sobrang tanda ko na. Inaalok kita ng ganito kasi matatanda na naman tayo. At gusto kitang makasama araw-araw. Gusto kong subukang maging bahagi ng buhay mo. Ayoko nang patagalin kung sakaling pumayag ka. Nanlaki ang mga mata ni Dolor. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip niya ang sinabi nito. Pakiramdam niya'y nananaginip lang siya. Napayuko siya upang maitago ang mabilis na pamumula ng kanyang mukha. Matagal na niyang lihim na hinahangaan si Teddy. Bukod doon, sobrang tagal na mula nung magkaroon siya ng boyfriend. Kaya sobrang nananabik na agad siya sa ideyang yun. Hindi na para magpakipot pa. Sir, hindi ko inaasahan na sasabihin mo yan sa akin. Sa totoo lang, matagal na rin kitang hinahangaan kahit pilit kong pinipigilan ang sarili ko. Alam kong magkaibang estado natin, kaya hindi ko kailanman inisip na may pag-asa ako na magustuhan mo. Kaya ngayong tinatanong mo ko, oo, pumapayag akong maging kasintahan mo. Ilang taon akong walang boyfriend. Naging abala ako sa pamilya ko na mas inuna ko sila kaysa sa sarili ko. Kaya ngayon, nananabik na rin akong mahalin talaga sa seryosong paraan. Malawak na napangiti si Teddy. Salamat, Dolor, sa pagtanggap sa akin. Napangiti rin siya. Hangad niyang sana mag-workout ang relasyon nila. Dahil kung posible, gusto niya na rin na sana si Teddy ang mapangasawa. Hindi naman na siya lugi rito kahit mas matanda pa ng ilang taon. Mula noon, nagbago muli ang takbo ng kanilang buhay. Kapag nasa bahay lang sila, tila isa na silang tunay na mag-asawa. Magkatabi silang kumakain sa mesa. Magkatabi na rin sila sa kama. Pakiramdam niya, hindi siya kasambahay doon, kundi isang housewife. Pero kahit ganon, nagpapasahod pa rin naman si Teddy. Dolor, parang sumasarap yata ang luto mo habang tumatagal. Bola ni Teddy sa kanya. Baka mamaya tumaba na ako dahil sa'yo. Kapag nangyari yon, ikaw ang sisisihin ko. Kaya yata gusto mong dagdagan lagi ang kanin ko. Napatawa si Dolor habang hinahalo ang niluluto. Kasalanan ko pa pala kapag malakas kang kumain. Ikaw naman ang laging humihingi ng dagdag na ulam. Huwag mo ako sisisihin kung masarap lang talaga ang pagkain. Isa pa, mas mabuti ng busog ka kaysa nagugutom. Napangiti si Teddy at yumakap sa kanya mula sa likod. Oo na, panalo ka na naman. Bahagyang nakiliti si Dolor sa hininga nito. Gustong gusto niya kapag naglalambing ng ganoon si Teddy. Pakiramdam niya, mahal na mahal siya ng kanyang boyfriend. Ngunit isang Sabado ng umaga, nagiinit siya ng sabaw sa kusina nang marinig niyang mabilis na bumaba si Teddy mula sa ikalawang palapag. Bakit? May problema ba? Tanong ni Dolor. Mukhang balisa ang kanyang boyfriend. Dolor, darating sina mama at papa maya-maya. Magstay sila rito for 1 week. Pwede bang habang nandito sila, sa dating kwarto mo muna ikaw magstay? Bahagyang natigilan si Dolor. Hindi niya naiintindihan. Bakit siya babalik sa dati niyang kwarto? Hindi ba siya ipapakilala ng maayos sa mga magulang nito? Okay, sige. Sagot niya kahit na hindi niya naiintindihan ang dahilan. Makalipas ang ilang oras, narinig ni Dolor ang pagdating ng sasakyan sa labas. Dumating na nga ang mga magulang ni Teddy. Mukhang mababait naman pero mukhang mga seryoso din sa buhay. Oh, may kasama ka pala. Sino ang babaeng yan?
Medyo masungit na tanong ng ina ni Teddy. Saglit na napalingon sa kanya ang binata. Si Dolor po, kasambahay dito. Kumuha po ako kasi nahihirapan po akong maglinis at magluto. Bahagyang natigilan si Dolor. Hindi siya pinakilalang girlfriend. Kasambahay lang ang tingin sa kanya. Gayunpaman, hindi niya na masyadong ginawang big deal. Baka naman kasi hindi pa komportableng magsabi si Teddy sa mga magulang nito. Ilang buwan pa lang naman sila bilang magkasintahan. Pasensya ka na. Medyo mahigpit kasi ang mga yan at may gusto silang babae para sa akin. Ayoko naman dun sa nirereto nila. Bulong ni Teddy nang pumasok ito sa kusina. Marahan siyang tumango. Okay lang, naiintindihan ko naman. May nirereto pala sa'yo? Oo, doktora. Pero ayoko naman dun. Ikaw ang gusto ko. Ipapakilala kita kapag medyo matagal na tayo. Tumango na lang ulit si Dolor. Pero medyo na-insecure siya nang malaman na doktora pala ang nirereto dito. Kaya siguro hirap din siyang ipakilala ni Teddy. Kasi isang kasambahay lang naman siya. Lumipas ang ilang linggo matapos ang pagbisita ng mga magulang ni Teddy. Hindi na muling napag-usapan ang nangyari. Tuwing susubukan ni Dolor na buksan ang paksa, laging may ibang naibabaling si Teddy. Sa una, pinili niyang huwag ng mangulit. Nabigyan na naman siya ng paliwanag. Dapat makontento na lang si Dolor. Isang Sabado, habang naghuhugas siya ng mga pinagkainan, biglang lumapit si Teddy sa kusina. Dolor, gusto mo bang lumabas tayo mamaya? Matagal na rin tayong hindi nakakapunta sa labas. Nagulat si Dolor. Hindi naman sila madalas lumabas. At kung lalabas man, kadalasan ay mabilis lang silang bumibili ng groceries. Huwag ka na magluto. Kumain tayo sa isang restaurant. Then, daan tayong grocery store para bumili ng mga kailangan dito sa bahay. Dagdag pa ng kanyang boyfriend. Napangiti ng malawak si Dolor. Okay, sige. Hindi na rin ako halos nakakalabas nitong mga nakaraang linggo. Bahagyang tumango si Teddy. Huwag ka nang mag-ayos ng sobra. Simpleng lakad lang naman. Pagsapit ng gabi, umalis na sila gaya ng plano. Simple lamang ang suot ni Dolor, isang kulay asul na blouse at pantalon. Habang naglalakad sila mula sa paradahan patungo sa restaurant, kusa niyang inilapit ang sarili kay Teddy. Nang marahang dumampi ang kamay niya sa kamay ni Teddy, bigla itong umiwas. Kasunod nun ay mahina ngunit mariing pagsaway. Dolor, wag. Napahinto siya sa ginawa nito. Aha? Bakit? Napailing si Teddy. Pwede bang kapag nasa labas tayo, wag mo akong hawakan? Kung pwede, wag ka rin sumabay sa akin sa paglalakad. Baka may makakita sa atin na kakilala ko. Bakit naman? Ano naman kung makita nila? Basta. Medyo nahimigan niyang inis sa boses ni Teddy. Kaya tumigil na siya. Okay, sorry. Pasensya na. Pagkatapos nun ay muli itong naglakad ng mas mabilis. Samantalang si Dolor ay tahimik na sumunod sa likuran. Habang nakatingin siya sa likod ng boyfriend, hindi niya mapigilang mapabuntong hininga. Masakit kasi mukhang kinakahiya siya ng kanyang boyfriend. Ngunit pinili niyang lunukin ang sakit na yon. Ayaw niyang sirain ang gabi. Minsan na nga lang silang mag-date ng ganoon. Pagpasok nila sa restaurant, medyo nag-iba na ang kanyang mood. Maganda kasi ron at yun ang first time na ma-date siya sa ganoong lugar. Hinayaan niyang sa Teddy ang mag-order. Habang naghihintay ng pagkain, napangiti ng kaunti si Dolor. Ang ganda po pala rito. Hindi pa ako nakakapasok sa ganitong restaurant noon. Bahagyang ngumiti si Teddy. Minsan lang naman. Lagi ka rin nasa bahay kaya naisip kong kailangan mo ring makalabas. Bahagyang nawala ang tampo ni Dolor. Mahal naman talaga siya ni Teddy. Yun ang nararamdaman niya. Hindi lang talaga ito handang ipakilala siya sa mga taong nasa mundo nito. Matapos silang kumain, dumaan sila sa isang grocery store. Habang naglalagay sila ng mga delata sa trolley, may isang lalaking nakangiti ang lumapit kay Teddy. Teddy, ikaw pala yan. Lumingon si Teddy rito. Oh, Carlo, ikaw pala. Nagkamayan ang dalawa. Samantala, tahimik lamang na tumabi si Dolor. Napansin niyang nakatingin sa kanya ang lalaking kausap ng kanyang boyfriend. Nako, hindi mo na naman ako ipakikilala. Sino nga palang kasama mo? Napatingin si Dolor kay Teddy.
Ngunit ang sumunod na narinig niya ay tila unti-unting dumurog sa puso niya. Kasambahay ko lang. Sambit ni Teddy. Nanigas si Dolor. Napag-usapan na naman nila yon. Pero masakit pa rin talaga na ganoon ang pakilala sa kanya. Ngumiti ang katrabaho nito. Ganun ba? Kala ko girlfriend mo na. Pagkatapos ay mabilis nitong iniba ang usapan. Habang nag-uusap ang dalawang lalaki tungkol sa opisina, tahimik lamang na nakatayo si Dolor. Hindi niya halos marinig ang pinag-uusapan ng mga ito. Makalipas ang ilang minuto ay nagpaalam na ang katrabaho ni Teddy. Pagkaalis nito ay muling itinulak ng boyfriend niya ang trolley na parang walang nangyari. Tahimik lamang siyang sumunod. Hindi niya alam kung magsasalita ba siya. Natatakot siya na baka mag-away sila. Ngunit mas natatakot siyang manatiling tahimik. Teddy, bakit kasambahay lang ang ipinakilala mo sa akin? Kahit sana kaibigan lang ang sinabi mo, may intindihan ko pa. Kung talagang takot kang malaman ng iba at makarating sa parents mo. Napabuntong hininga si Teddy. Dolor, sinabi ko na sa'yo noon pa. Ayokong malaman ng ibang tao ang tungkol sa atin. Mas magiging komplikado ang lahat kapag kumalat pa ang usapan. Mas mabuti ng simple lang ang alam nila. Napanguso si Dolor. Hindi nawawala ang kirot na kanyang nararamdaman. Minsan kasi pakiramdam ko, kapag nasa bahay tayo, mahal mo ako. Pero kapag nasa labas tayo, parang bumabalik ako sa pagiging kasambahay. Hindi ko naman hinihinging ipagsigawan mo ang relasyon natin. Tama ka, kasambahay mo pa rin naman ako. Pero kasi, girlfriend mo na naman ako, hindi ba? Naisip ko lang na kung mahal mo ko, bakit parang nahihiya kang makitang kasama ako? Hindi ba dapat hindi? Napapikit si Teddy. Hindi ako nahihiya sa'yo. Basta magtiwala ka muna sa akin. Yun na naman. Wala na naman siyang natanggap na magandang paliwanag. Matapos ang halos 2 linggong puro bahay at opisina lamang ang naging takbo ng buhay nila, muli siyang niyaya ni Teddy na lumabas. Hindi man ganoon kasaya ang mga date nila dahil lagi siyang kailangang maglakad sa likuran nito at magpanggap na isa lamang kasambahay. Pinili pa rin ni Dolor na maging masaya. Para sa kanya, sapat nang makasama ang lalaking mahal niya kahit hindi niya maramdaman ang pagtrato ng isang tunay na kasintahan sa harap ng ibang tao. San pala tayo pupunta mamaya? Malambing niyang tanong kay Teddy. May kailangan lang akong bilhin sa bookstore. Pagkatapos, kakain na lang tayo sa labas. Napangiti si Dolor kahit may bahagyang kirot na naman sa dibdib. Okay. Habang nagsusuklay siya ng buhok sa harap ng maliit na salamin, tinitigan niya ang sariling refleksyon. Simple lang siya. Wala siyang mamahaling damit. Wala siyang mataas na pinag-aralan. Isa lamang siyang kasambahay. Minsan ay naisip niyang baka tama si Teddy. Baka hindi pa nga panahon upang malaman ng iba ang tungkol sa kanila. Pinipilit niyang kumbinsihin ang sarili dahil yun lang naman ang paraan upang hindi siya masaktan. Pagdating nila sa bayan, dumaan muna sila sa bookstore. Tahimik lamang na sinusundan ni Dolor si Teddy habang tumitingin ito ng ibang libro at office supplies. Maya-maya ay lumabas na rin sila. Habang naglalakad, bigla siyang nakarinig ng pamilyar na boses ng babae. Dolor? Ikaw ba yan? Napalingon siya at nanlaki ang mga mata. Oh, Marisa! Hindi niya napigilan ang sarili. Agad siyang lumapit sa babaeng matagal na niyang hindi nakita. Mahigpit silang nagyakapan. Diyos ko, ang tagal na nating hindi nagkita. Akala ko nasa Maynila ka pa rin sa dati mong pinapasukan. Kumusta ka na? Hindi na kita mahagilap simula nang lumipat ka. Hindi mapigilan ni Dolor ang pagngiti. Mabuti naman kami. Nasa ibang bahay na ako nagtatrabaho ngayon. Nakakaraos naman kahit papano. Ikaw, mukhang masaya ka na rin. Ang tagal na talaga nating hindi nagkita. Tumawa si Marisa. Masaya akong nakita kita. Kala ko hindi na tayo magkikita ulit. Siya nga pala. Sino yung kasama mo? Boyfriend mo ba? Napalingon si Dolor kay Teddy. Tahimik lamang itong nakatayo, ilang hakbang ang layo. Kaibigan niya naman si Marisa. Kaya wala naman sigurong mali kung ipakilala niya si Teddy bilang boyfriend niya. Ngumiti si Dolor. Oo, siya si Teddy. Amo ko rin siya at kasintahan ko. Napatingin si Marisa kay Teddy at mas lalong lumawak ang ngiti nito.
Nako, ang saya naman. Congratulations! Hindi ko akalaing may boyfriend ka na. Mukhang mabait naman siya at may kaya. Ang swerte mo naman. Napansin ni Dolor ang panandaliang pagtingin ni Teddy sa kanya. Nag-abot ng kamay si Marisa kay Teddy. Hello, ako si Marisa. Matalik na kaibigan ni Dolor nung nasa probinsya pa kami. Lagi niya akong tinutulungan noon. Buti naman at may kasama na siya rito sa Maynila. Saglit lamang na nakipagkamay si Teddy. Hello. Yun lang at hindi na ito nagsalita pa. Sige, Marisa, mukhang may lakad pa kami. Ang saya-saya ko na nakita kita ulit. Sana magkita tayo minsan at makapagkwentuhan ng mahaba. Sambit pa ni Dolor. Nang makaalis si Marisa, mabilis ang mga naging hakbang ni Teddy. Halos hindi na siya makahabol. Teddy, sandali lang po. Hindi ito huminto hanggang sa makarating sila sa paradahan. Doon lamang ito nagsalita. Uuwi na tayo. Nagulat si Dolor. Hindi na ba tayo kakain? Wala na akong gana. Sakay na kung ayaw mong iwan kita rito. Bahagya siyang nagulat sa sinabi nito. Gayunpaman, hindi na siya nagtanong pa. Tahimik silang sumakay sa sasakyan. Sa buong biyahe, wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Hindi niya maintindihan kung ano ang nagawa niyang mali. Paulit-ulit niyang binalikan ang nangyari. Nagkamali ba siyang ipakilala si Teddy? Hindi ba dapat ginawa yon? Pero kaibigan niya naman si Marisa. Hindi naman ito kaibigan ng kanyang nobyo. Hindi naman niya ipinagsigawan sa lahat. Masaya lang siyang ipakilala ang taong mahal niya. Pagdating nila sa bahay, agad na isinara ni Teddy ang pinto. Humarap ito kay Dolor. Wala na ang lambing na nakasanayan niya nitong mga nakaraang linggo. Dolor, ano bang sinabi ko sa iyo tungkol sa relasyon natin? Hindi ba malinaw na sinabi ko na walang dapat makaalam? Bakit kailangan mo pa rin sabihin sa kaibigan mo na magkasintahan tayo? Hindi mo ba kayang sundin ang isang simpleng pakiusap ko? Nanuyo ang lalamunan ni Dolor. Pasensya na kung ganon. Nagulat lang talaga ako. Matalik ko kasi siyang kaibigan. Hindi ko pinag-isipan ang sinabi ko. Natuwa lang po akong makita siya kaya nasabi ko yon. Napailing si Teddy. Hindi mo ba naiisip ang magiging tingin ng ibang tao? Hindi mo ba naisip na maaaring makarating yun sa mga taong ayokong makaalam? Unti-unting bumigat ang dibdib ni Dolor. Pasensya na talaga, Teddy. Hindi ko sinasadya. Hindi ko naman intensyong ipagkalat ang relasyon natin. Akala ko po kasi dahil kaibigan ko siya ay ligtas kong sabihin. Biglang tumigas ang ekspresyon ni Teddy. O baka pinagmamalaki mo lang. Proud na proud ka kasi finally, nakabingwit ka ng katulad ko. Umawang ang bibig ni Dolor. Ayaw niya sanang mag-isip ng kung ano. Ayaw niya na ring palakihin. Iyon nga lang, biglang nagpanting ang mga tenga niya sa mga sinabi nito. Anong sinasabi mo? Tanong ni Dolor. Lumalim ang buntong hininga ni Teddy. Huwag mo kong lokohin, Dolor. Baka kaya gusto mong malaman ng iba dahil gusto mong ipakita na may boyfriend ka na may maayos na buhay. Mukha tuloy nangangarap kang umangat dahil sa akin. Parang ang ambisyosa na gustong ipagyabang na pinatulan ka ng lalaking mas successful. Parang may malakas na sampal na dumapo sa mukha ni Dolor. Hindi siya makahinga. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ambisyosa? Yun ba ang tingin mo sa akin? Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Teddy, bakit mo naman naiisip yan? Hindi ko kailanman ipinagmalaki o ipinagyabang na pinatulan mo ko. Ang ipinagmamalaki ko sana ay ang katotohanang mahal mo ko. Kaibigan ko si Marisa. Masaya lang akong ipakilala ang taong mahalaga sa akin. Bakit parang ang sama ng tingin mo ron? Ngunit hindi natinag ang mukha ni Teddy. Magkaiba tayo ng pananaw. Sa susunod, wag mo nang uulitin. Napakurap si Dolor nang tumulo ang kanyang mga luha. Yun lang bang tingin mo sa akin? Na ginagamit kita para magyabang? Ganito na po ba kababa ang tingin mo sa pagkatao ko? Hindi sumagot si Teddy. Tumalikod lamang ito na parang walang pakialam sa nararamdaman niya. Ayoko nang pag-usapan to. At umakyat na ito sa ikalawang palapag. Naiwan si Dolor sa sala na umiiyak pa rin. Dahil hindi lang naman kahihiyan ang pinaparamdam ni Teddy. Mukhang iniinstulto na rin siya ng lalaking akala niya ay mahal siya. Dahil sa pagtatampo, sa dating kwarto natulog si Dolor. Mas lalo pang nagtampo nang ma-realize na hindi si Teddy ang klase ng lalaki na manunuyo. Pero dahil kasambahay pa rin siya roon,
Kailangan niyang gawin ang trabaho. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Nagluto siya ng almusal gaya ng dati. Hindi niya alam kung bakit hindi pa bumabangon si Teddy. Wala ba siyang pasok? Bakit hindi siya bumabangon? Paglabas niya sa kusina, napansin niyang may bagong papel na nakapaskil sa bulletin board. Binasa niya yon ng mabuti. Pakiprito ang isda mamayang gabi. May meeting ako. Huwag mo na akong hintayin. Napahinto siya. Matagal niya na yung tinititigan. Bakit ganito? Umalis na siya ng maaga? At ano, balik na naman kami sa dati? Siya na nga itong may kasalanan. Hindi pa ako susuyuin? Ang aga-aga, pero parang maiiyak na naman siya. Alam niya namang kasambahay lang siya roon. Pero sobrang sakit lang na ganoon ang turing sa kanya. Nang sumapit ang gabi, umuwi ito pero halos hindi siya pansinin. Kumain ng hapunan pero malamig gaya ng dati. Parang hindi siya girlfriend. Kaya katulad ng dati, nanahimik na lang din si Dolor. Kinabukasan, ganoon ulit. Lumipas ang mga araw na ganoon lang ang pagtrato ni Teddy. Hindi niya alam kung hiwalay na ba sila o ano. Wala na tuloy magawa si Dolor, kundi ang umiyak. Ano ba? Maghahanap na lang ba ako ng ibang trabaho? O mananatili pa rito? Mas lalo siyang naluha at nagtalokbong na lamang ng kumot. Makalipas ang halos 1 linggo, tila tuluyan ang bumalik ang bahay sa dati nitong katahimikan. Ang bulletin board na naman ang naging tulay ng kanilang komunikasyon. Wala man lang tanong kung kumusta ang araw ko? Ano, nakalimutan niya na ba na girlfriend niya ako? Puno ng hinanakit na tanong ni Dolor. Habang binubura ni Dolor ang lumang mensahe sa bulletin board upang bigyang lugar ang panibagong utos. Pakiramdam niya, parang unti-unti ring nabubura ang masasayang alaala nilang dalawa. Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili. May nangyari ba talagang relasyon? O panaginip lang bang lahat ng yon? Nakakainis na. Napahigpit ang hawak ni Dolor sa basahan. Ilang araw na niyang kinikimkim ang lahat. Kung hindi siya magsasalita ngayon, pakiramdam niya sasabog na lamang ang dibdib niya. Kaya nang magkaroon ng pagkakataon, marahan siyang lumapit. Pwede ba tayong mag-usap? Gusto kong maging malinaw, Teddy. Hindi agad tumingin si Teddy sa kanya. Huminga ng malalim si Dolor at nagpatuloy na lamang. Ano pa ba tayo ngayon? Hindi ko na kasi maintindihan. Magkasintahan pa ba tayo o hindi na? Kung may nagawa man akong mali, gusto kong marinig yun mula sa'yo ng direkta kaysa araw-araw akong nanghuhula. Dahan-dahang humarap si Teddy. Walang emosyon ang mukha nito. Dolor, napag-isipan ko na ang lahat. Mas mabuti nang tapusin na natin ang relasyon natin. Hindi na to uubra. Bumalik na lang tayo sa dati. Ikaw ang kasambahay, ako ang amo. Yun ang mas simple para sa ating dalawa. Umawang ang bibig ni Dolor. Sobrang bigat sa dibdib ng mga salitang yon. Aha? Ganun na lang kadali? Hindi ba tayo pwedeng mag-usap muna? Hindi ba pwedeng ayusin natin? Mahal pa rin kita. Nagtatampo lang ako pero mahal kita. Nanatiling kalmado si Teddy. Wala nang dapat ayusin. Mas mabuti ito para sa ating dalawa. Huwag mo nang palalimin pa ang mga bagay. Napapikit si Dolor. Gusto niyang umiyak, ngunit pinigilan niya. Yun na ang kanyang tanging magagawa para kahit papaano, hindi pa tuluyang gumuho ang dignidad na mayroon siya. Okay, malamig niyang sambit at ibabalik ang mga bagay-bagay sa gusto nitong mangyari. Kung yan po talagang desisyon ninyo, wala na po akong magagawa. Hindi ko po kayo pipilitin. Sana lang po ay malaman ninyo na naging totoo ako sa lahat ng naramdaman ko. Tumango lamang si Teddy. Salamat sa pag-intindi. Yun lang at wala nang iba. Mula noon, pinilit ni Dolor na maging profesional. Ginawa niya ang lahat ng dati niyang ginagawa. Nagluluto, naglilinis, naglalaba, at gumagawa ng iba pang gawaing bahay, gaya ng gawain ng isang kasambahay. Ngunit bawat sulok ng bahay ay nagpapaalala sa kanya ng mga gabing sabay silang nagtatawanan. Habang naglalagay siya ng pagkain sa mesa, naalala niyang doon sila minsang sabay kumain. Habang nagpupunas siya ng sala, naalala niyang doon sila minsang nagkwentuhan hanggang madaling araw. Mas lalong sumasakit, ngunit kailangan niyang magpatuloy. Nakakainis talaga. Porke mahirap ako, ganito na lang ang trato sa akin. Kasalanan ko rin naman kasi.
Ang landi ko at utu-uto. Tama naman din kasi siya. Umasa ako na magkakaroon ng asawang katulad niya. Sino bang hindi masisiyahan kung ang asawa maibibigay ang maginhawang buhay? Ngunit isang gabi, habang malakas ang ulan, katatapos lang niyang tiyaking nakasara ang lahat ng bintana nang marinig niya ang mahinang katok sa pintuan ng kanyang silid. Nagulat si Dolor. Bihirang-bihirang mangyari yon. Kaya nang binuksan niya ang pinto, inaasahan niyang naroon si Teddy. "Sir, may kailangan po ba kayo?" Malamig niyang tanong. Hindi ito agad sumagot. Sa halip ay lumapit ito at agad siyang hinalikan sa mga labi. Natigilan si Dolor. Itutulak niya na sana si Teddy dahil sa gulat. Pero masyadong mapilit si Teddy at napaatras pa siya lalo papunta sa kama. Teddy, teka lang. Ano bang ginagawa mo?" Hindi niya alam ang gagawin. Hiwalay na sila, kaya hindi niya maintindihan kung bakit ganoon. Pero kahit may hinanakit, mahal pa rin niya ang lalaki. Hindi niya nagawang umiwas at tuluyan ang bumigay. Nang matapos ang sandaling yon, umasa si Dolor. Umasa siya na baka yun na ang simula ng kanilang pagkakaayos. Mahina siyang umiti. "Teddy, ibig sabihin ba nito, susubukan natin ulit?" Pero tahimik lang na tumayo si Teddy at nagbihis na ng damit nito. "Dolor, huwag na nating pag-usapan yan." Unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang labi. Bumangon siya bigla habang inaayos ang kumot sa kanyang katawan. "Anong ibig mong sabihin?" "Magpahinga ka na. Maaga ka pang gigising bukas para magluto ng almusal." Yun lamang. Pagkatapos ay lumabas ito ng silid. Naiwan siyang nakaupo sa gilid ng kama. Hindi niya maintindihan ang nangyari. Akala niya'y may pag-asa. Akala niya'y magbabalikan na sila. Anong nangyari? Bakit ganun siya?" Humigpit ang hawak ni Dolor sa kumot. Binigay niya ang sarili niya kasi akala niya'y okay na. Pero mukhang nagpalabas lang ng init ng katawan si Teddy at siya ang ginamit. Makalipas ang ilang araw, naulit ang ganoong sitwasyon at sa bawat pagkakataon, pareho ang nagiging wakas. Kapag sinusubukan niyang pag-usapan ang tungkol sa kanilang relasyon, iniiwasan ni Teddy ang usapan. Kapag nagtatanong siya kung may pag-asa pa ba silang magkabalikan, walang malinaw na sagot ang natatanggap niya. Parang may bahagi lamang ng buhay niya na gustong panatilihin si Teddy, ngunit hindi ang buong pagkatao niya. Pagkalipas ng ilang araw, lalo pang naging mabigat ang bawat oras na ginugugol ni Dolor sa bahay. At tuwing gabi, babalik si Teddy na parang walang nangyari sa pagitan nila. Habang tumatagal, mas lalo yung nagugulo sa isip ni Dolor. Pakiramdam niya'y dalawa ang pagkatao ng lalaking minahal niya. May Teddy na kayang ngumiti at yumakap kapag sila lang dalawa. At may Teddy na tila hindi siya kilala kapag kailangan na niya ng respeto. Hanggang isang gabi, naguhugas si Dolor ng mga pinagkainan sa kusina. Abala siya sa pagpupunas ng isang plato. Nang maramdaman niyang may taong lumapit sa kanyang likuran. "Dolor!" Marahan itong hinawakan ang kanyang bewang. Napapikit si Dolor. "Dolor, tapusin mo na yan!" Bulong ni Teddy habang humahalik sa batok niya. Pero hindi na siya naapektuhan. Kung umasta ba naman ang dati niyang nobyo, parang wala silang naging problema. Parang wala itong mga salitang nakasakit sa kanya. "Ano ba? Lumayo ka." Naiinis na sambit ni Dolor at parang maiiyak na. "Hindi mo ako makukuha sa mga ganyan mo. Hiwalay na tayo, hindi ba?" Marahang idinigit ni Teddy ang mukha sa kanyang balikat. "Dolor, huwag ka nang magalit." Naramdaman niya ang magaan na halik sa kanyang balikat. Unti-unti nitong hinaplos ang kanyang braso. "Dolor, ayoko na kasing pag-usapan ng mga ganun. Halika na, huwag na nating sayangin ang gabing to sa pagtatalo." Pumikit si Dolor. Nararamdaman niyang muli na namang nanghihina ang puso niya. Mahal pa rin niya si Teddy. At alam niyang kung pababayaan niya ang sarili, muli na naman siyang bibigay. Ngunit kasabay nun, bumalik sa isip niya ang lahat. Hindi naman siya habang buhay na magiging utu-uto. Lalo na at pakiramdam niya'y ginagawa lang siya nitong parausan. Sinikap niyang lumayo at humarap dito. "Sir, diretsuhin niyo na nga lang ako."
Napakunot ang noon ni Teddy na para bang wala itong ideya sa ikinaiinis niya. Ano ba yun? Teddy, ano bang tingin mo sa akin? Parausan mo? Nalalapitan mo at papatungan mo kapag nagiinit ka? Nanatili na lang ako rito dahil sa trabaho ko. Nakipaghiwalay ka na at tanggap ko yon. Kaya matuto kang dumistansya. Hindi yung papaasahin mo ko at gagawing parausan. Kung gagawin mo lang pala akong ganito, di sana nagpabayad na lang ako, di ba? Para hindi naman ako lugi. Walang hiya ka. Hindi kumurap si Teddy habang nakatitig sa kanya. Hindi na rin nagsalita si Dolor. Alam niyang mas lalong bababa ang tingin nito sa kanya. Pero pakialam niya ba? Pagod na siyang umasang maaayos pa sila, gayong wala na itong respeto sa kanya. Hindi ganito ang gusto ko. Mahal kita. Akala ko totoo at maayos ang relasyon nating dalawa. Nag-init ang gilid ng mga mata ni Dolor. Pero ipaalam mo naman kung ano ba talaga ako dyan sa buhay mo. Hindi porke amo kita at kasambahay lang ako, papayag na akong ituring ng ganito, Teddy. Ano ba talagang tingin mo sa akin? Kasintahan o isang taong maaari mong maging parausan? Ha? Nanginginig na inilabas ni Teddy ang pitaka nito. Kumuha ito ng ilang perang papel at inaabot yon sa kanya. Ang dami mong arte. Pera lang pala ang gusto mo. Oh, yan na. Parang biglang nabingi ang kanyang pandinig. Nakatitig lang siya sa perang hawak ni Teddy. Nanlamig ang buo niyang katawan. Yun na pala ang sagot. Hindi na kailangan ng paliwanag. Hindi na kailangan ng mahabang usapan. Sa isang simpleng pag-abot ng pera, nasagot ang lahat ng tanong na ilang buwan niyang kinikimkim. Unti-unting namuo ang mga luha sa mga mata ni Dolor. Ibang klase ka. Ano pa ba ang gusto mo? Pera naman pala. Yan na nga, hindi ba? Tugunan mo lang ang pangangailangan ko at bibigyan kita ng pera. Hindi na kailangan magbalikan pa. Napagtanto ko rin naman kasi na nakakahiya kang maging girlfriend. Ano na lang ang sasabihin ng iba kapag pumatol ako sa simpleng kasambahay. Kaya yan at sige, tumanggap ka na lang ng pera at pagbigyan mo ako. Halika na, Dolor. Bigla niyang hinablot ang perang nasa kamay nito. At sa isang iglap, isinampal niya yon sa mukha ni Teddy. Nagkalat ang mga perang papel sa sahig ng kusina. Napaatras si Teddy sa ginawa niya. Dolor! Nanginginig ang buong katawan niya. Hindi niya maalala kung kailan siya huling nagalit ng ganon. Walang hiya ka? Ang sama-sama mo. Nagsisisi ako na minahal kita. Akala mo, mababayaran mo ako? Akala mo mabibili mo ako dahil kasambahay lang ako? Yun ba talagang tingin mo sa akin pagkatapos ng lahat ng pinagsamahan natin? Mas gugustuhin ko pang magutom kaysa tumanggap ng perang kapalit ng sarili kong dangal. Walang hiya ka? Dapat nung una pa lang, na-realize kong kinakahiya mo ko at nakipaghiwalay na dapat ako. Nakita niyang natigilan si Teddy. Mukhang hindi na rin makapaniwala sa mga nagawa nito. Bahagya itong napailing. Ikaw tong humingi, tapos ngayon susumbatan mo ako. Napatawa si Dolor ng mapakla. Oo, kasi ano yun? Gusto mong unlimited akong gamitin tapos wala man lang akong mapapakinabangan? Oo, humingi ako. Ano ngayon? Sinubukan lang kitang tanungin dahil gusto kong malaman kung ano talagang tingin mo sa akin. At ito na yun, di ba? Ito na yun. Hindi mo man lang sinabi na mali ang iniisip ko. Nagsalita ka ng kung ano-ano laban sa akin. Naglabas ka agad ng pera. Ibig sabihin, ganun talagang halaga ko sa paningin mo. Umigting ang panga ni Teddy. Huwag kang magdrama. Ikaw tong kasambahay lang. Kung hindi ka ganyan kababa, edi sana hindi kita kinakahiya. Napailing si Dolor. Hindi na siya naiiyak. Mas nangingibabaw na ang pagkadismaya niya. Nakakapagsisi na minahal niya ang ganong klase ng lalaki. Hindi. Ikaw ang gumawa nito. Mariing sambit ni Dolor. Unti-unti mo akong pinaniwala na mahal mo ko. Pero tuwing kailangan kong maramdaman ng respeto mo, wala kang maibigay. Kapag gusto mo ako, hinahanap mo ako. Kapag kailangan ko ng kasiguraduhan, itinataboy mo naman ako. Biglang tumigas ang mukha ni Teddy. Kung ayaw mo ng ganitong buhay, pwede ka namang umalis. Ang totoo, masyado kang choosy. Hindi ka marunong makontento. Masyado kang ambisyosa. Gusto mo talaga makapangasawa ng lalaking katulad ko. Parang tuluyan ang napatid ang huling hibla ng pag-asa ni Dolor. Hindi na siya nasaktan, sa halip nakaramdam siya ng matinding awa sa sarili niya. Ilang buwan niyang ipinaglaban ang lalaking ito sa isip niya. Ngayon ay malinaw na ang lahat.
Marahan niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Alam mo, Teddy, matagal ko nang sinisisi ang sarili ko. Akala ko, ako ang kulang. Akala ko hindi lang ako sapat para maipagmalaki mo. Pero ngayong gabi, naiintindihan ko na, hindi ako ang problema. Napakataas ng tingin mo sa sarili mo. Akala mo lahat ng tao ay hahanga sa trabaho mo at estado mo sa buhay. Hindi mo malang naisip na may taong nagmamahal sa'yo kahit wala kang ibigay, kundi ang malamig na pakikitungo. Ngayon, alam ko na kung bakit kahit 40 years old ka na, wala ka pa ring asawa. Hindi ka marunong magmahal. Hindi ka marunong magmahal sa taong nagmamahal at rumerespeto sa'yo. Umiwas ng tingin sa Teddy. Halatang naapektuhan pero mukhang hindi pa rin kayang tanggapin. Ngunit hindi na yun mahalaga kay Dolor. Wala na siyang pakialam sa walang kwentang lalaki. Huminga siya ng malalim at mataman itong tiningnan. Ayoko na. Ayoko nang maging kasambahay dito. Ibigay mo na lang ang huling sahod ko kasi ayoko na. Hindi na siya naghintay ng sagot. Mabilis niya itong tinalikuran at pumasok sa kanyang silid. Habang inilalagay niya ang mga damit sa lumang bag, tuloy-tuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Buwisit na lalaking yun. Nakakainis na nagpauto ako. Hindi sapat ang pagmamahal kung wala namang paggalang. Hindi sapat ang mga yakap kung palagi namang may kasunod na paghamak. At hindi sapat ang pag-asang magbabago ang isang tao kung paulit-ulit nitong pinipiling saktan ang puso niya. Mahigpit niyang hinawakan ang bag. Paglabas ni Dolor, hindi na siya lumingon pa. Lumabas siya ng bahay ng luhaan. Habang nasa biyahe pa uwi sa kanilang probinsya, paulit-ulit niyang tinitingnan ang mga tanawin sa labas ng bintana ng bus. Bago sumakay ng bus, tumawag siya sa kanyang ina. Sinabi niyang uuwi na siya. Nagulat ang mga ito pero wala naman masyadong naging tanong. Anak, dumating ka na! Agad siyang sinalubong ng kanyang ina nang makarating siya sa kanilang maliit na tahanan. Mahigpit siya nitong niyakap. Napangiti si Dolor kahit mabigat ang dibdib. Nay, kumusta po kayo? Kumusta si tatay? Kumusta rin si Ben at Lani? Masayang ngumiti ang kanyang ina. Mabuti naman kami. Nagulat lang kami na sinabi mo na uuwi ka na. Saglit na natigilan si Dolor. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Hindi niya kayang sabihin ang totoo. Hindi niya kayang aminin na iniwan niya ang trabaho dahil sa lalaking minahal niya. Baka isipin ng mga ito na sa halip na magtrabaho, lumandi lang siya ng lumandi roon. Pinilit niyang umiti. Nay, hindi ko na kaya. Masungit yung amo ko, masamang ugali. Kaya nag-resign na lang ako. Umuwi muna ako habang naghahanap ng panibagong mapapasukan. Tumango ang kanyang ina. Ganun ba? Akala naman namin maayos ang pakikitungo ng amo mo sa iyo roon. Mabuti na rin at nakapagpahinga ka muna. Napayuko si Dolor. Parang biglang sumama ang pakiramdam niya. Ayaw niyang magsinungaling. Ngunit mas ayaw niyang marinig ang maaaring sabihin ng pamilya niya. Lumipas ang mga araw. Pagkatapos ay mga linggo. Hanggang sa umabot ng 2 buwan. Hindi pa rin siya nagkakaroon ng bagong trabaho. Unti-unti na ring nauubos ang kanyang ipon. Mas lalo niyang nararamdaman ang bigat sa tuwing umuupo siya sa hapagkainan. Parang bawat subo ng kanin, hiyang-hiya na si Dolor. Isang gabi, habang kumakain sila ng tuyo at sinangag, napansin niyang tahimik ang lahat. Biglang nagsalita ang kanyang ama. Dolor, 2 buwan ka nang nandito. Kailan ka ba ulit magtatrabaho? Hindi naman pwedeng habang buhay kang nasa bahay lang. Hirap na rin tayong pagkasyahin ng gastusin. Napayuko si Dolor. Nahihiya na talaga siya sa mga ito. Ganoon kasi ang pamilya niya. Mabait kapag may trabaho siya at nakakapag-abot ng tulong. Pinaparamdam naman na pabigat siya at walang silbi kapag walang maitulong. Minsan nga, napapagod na siya sa ganoong turing ng kanyang mga magulang. Matanda na siya at hindi na nga nagkaroon ng sariling pamilya, kakatrabaho para sa mga ito. Gayunpaman, mahal na mahal niya pa rin na hindi niya talaga kayang komprontahin. Opo tay, nag-apply na po ako ulit, sambit ni Dolor. Naghihintay na lang po ako ng tawag mula sa agency. Sana po ay may tumanggap na sa akin sa lalong madaling panahon. Ayoko rin naman po na wala akong trabaho. Napabuntong hininga ang kanyang ama. Sana nga. Hindi pwedeng puro sana.
Alam mo, umaasa rin kami sa naipapadala mo noon. Mahirap ang buhay ngayon. Hindi na siya nakasagot. Tahimik lang siyang nagpatuloy sa pagkain. Ngunit tila bawat subo ay lalo lamang bumibigat. Napakagatlabi si Dolor. Susubukan ko na po maghanap ng trabaho sa malapit. Sayang naman din kasi kung tambay lang po ako. Ngunit alam niyang kakaunti lamang ang oportunidad sa kanilang lugar. Pagkatapos ng hapunan, tahimik siyang lumabas ng bahay. Umupo siya sa lumang bangko sa ilalim ng puno ng mangga. Pinipigilan niyang umiyak. Hindi niya masisisi ang pamilya niya. Totoo naman ang sinasabi ng mga ito. Wala siyang trabaho at dagdag siyang bibig na pinapakain. Pero ilang taon na kasi siyang nagtatrabaho para sa mga ito. Kailangan ba talagang iparamdam sa kanya na pabigat siya? Kailangan ba talagang iparamdam na wala siyang kwenta kapag wala siyang ambag sa pamilyang yon? Hindi niya naman dapat responsibilidad ang mga ito. Ang mga kapatid niya, may mga anak at may pamilya. Isang pinag-aaral niya ng college, siya lang ang naaasahan ng kanyang mga magulang. Kasi nga parang wala na rin namang ambag yung iba niyang mga kapatid. Mahina siyang nagsalita sa sarili. Hindi pwedeng ganito lang, Dolor. Kailangan mong bumangon. Kailangang umasenso para makaalis na sa buhay na ganito. Lord naman kasi. Sabi nila kapag mabait ka, may biyayang matatanggap. Kala ko naman si Teddy na. Hindi naman pala. Nasa na bang blessings ko, Lord? Na-ship mo na ba? O may iba kang inuuna na mas favorite mo? Pwede bang i-follow up ko na yung sa akin? Ipanalo mo naman ako sa buhay, Kinabukasan ay bumiyahe siya patungong lungsod upang bumalik sa agency. Tahimik siyang naghihintay sa mahabang pila. Nang tawagin ang pangalan niya, agad siyang lumapit sa mesa ng recruiter. Naghintay lang siya ng resulta. Makalipas ang isang linggo, habang naglalabas siya sa bahay, tumunog ang kanyang cellphone. May trabaho na siya sa wakas. Mabuti naman at may trabaho ka na, sambit ng kanyang ama. Sumagot naman siya habang nag-iimpake. Kaya nga hutay, kapag nakasahod ako, magpapadala ako kaagad. Nagmamadali na siyang umalis sa probinsya. Ayaw niya nang magstay doon. Mas gusto niyang magtrabaho na lang ng magtrabaho. Kaya kinabukasan, nakatayo siya sa harap ng isang napakalaking bakal na gate. Napalunok si Dolor. Ang laki naman dito. Sa unang tingin pa lang ay halatang napakayaman ng pamilya. Pagpasok niya sa loob, mas lalo siyang namangha. Malawak ang hardin, may fountain at napakalaking swimming pool. May hiwalay na guest house pa at maraming kasambahay na abala sa kani-kanilang gawain. Hindi tulad ng dati, hindi siya nag-iisang helper. Lumapit ang head housekeeper. Ikaw ba si Dolor? Opo. Tumango naman ito at mataman siyang tiningnan. Simula ngayon, ikaw ang tutulong sa paglilinis ng paligid ng pool at hardin. Huwag ka mag-alala, tuturuan ka namin ng routine dito. Nagkakaroon kasi ng rotation every month, kaya pwedeng kung saan-saan ka lang ma-assign. Maraming salamat po. Napangiti si Dolor. Pakiramdam niya, nakahinga siya ng kaunti. Unang araw niya sa trabaho, tinuro sa kanya ang paglilinis ng swimming pool. Habang umaabante siya upang abutin ang isang sulok, bigla siyang nadulas. Ay, hindi na niya napigilan ang sarili. Tuluyan siyang nahulog sa tubig. Nanlaki ang mga mata ni Dolor. Hindi siya marunong lumangoy. Agad siyang nagpumiglas. Tulong! Tulong! Pakiramdam niya, lalo lang siyang lumulubog. Hindi siya makahinga. Natatakot siya na walang makakita sa kanya. Gusto niyang sumigaw, ngunit puro tubig ang pumapasok sa bibig niya. Hanggang sa maramdaman niya na may isang malakas na bisig na humila sa kanya paitaas. Ilang segundo pa ang lumipas ay nasa gilid na siya ng pool. Sunod-sunod ang pag-ubo ni Dolor. Halos hindi siya makahinga. Naiiyak na siya sa sobrang takot. Huminga ka ng dahan-dahan. Ligtas ka na. Mahinang sambit ng isang lalaki. Mas lalo siyang napahikbi. Akala ko mamamatay na ako. Hinagod nito ang likod niya at hinawi ang kanyang buhok. Hindi, ligtas ka na. Tahan na. Unti-unti siyang napatingin sa lalaking nasa harapan niya. Matangkad ito, nakaputing long sleeves na nakarolyo ang manggas. Bahagyang basa ang suot dahil sa pagtalon sa pool. May pag-aalala sa mukha nito. Ano, kumusta ang paghinga mo?
Marami ka bang nainom? Nahihiyang umiling si Dolor. Kaunti lang yata. Pasensya na po, hindi po ako marunong lumangoy. Nadulas lang po talaga ako. Pasensya na rin po kung nabasa ko pa po kayo. Ngumiti ang lalaki sa kanya. Nasa itsura pa lang, alam niyang isa na sa kanyang mga boss. Mabuti na lang at napadaan ako rito sa may pool. Kung hindi ka marunong lumangoy, mas mabuting mag-ingat ka rito. Saka sa iba ka nalang maglinis. Maya-maya'y dumating ang ilang kasambahay. Nagulat ang head housekeeper nang makita siya. Diyos ko, Dolor! Anong nangyari? Sir Fabio? Lumingon ang lalaking may pangalang Fabio. Manang, pahingi ng tuwalya. Hindi siya marunong lumangoy. Muntik na po siyang malunod. Mabuti at nakita ko. May nagpatong ng tuwalya sa balikat niya at tinulungan siyang tumayo. Nanginginig pa rin ang mga kamay ni Dolor habang nakatingin dito. Maraming salamat po, Sir Fabio. Pasensya na po talaga sa abala. Bahagyang ngumiti si Fabio. Magpahinga ka muna. Nanatiling nakatingin si Dolor sa lalaki habang dahan-dahang naglalakad palayo. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Wala naman itong masyadong sinabi. Pero kitang-kita niya kay Fabio ang pagrespeto nito kahit isa lamang siyang kasambahay. Lumipas ang mga linggo. Unti-unting naging pamilyar kay Dolor ang bawat sulok ng mansyon ng mga Montesillo. Dahil marami silang kasambahay, hindi na ganun kabigat ang trabaho kumpara sa dati niyang pinagsisilbihan. Isang umaga, habang nagwawali siya ng mga tuyong dahon at pakanta-kanta, narinig niya ang pamilyar na boses ni Fabio. Magandang umaga, Dolor. Ang galing mo namang kumanta. Napalingon siya kaagad. Napangiti si Fabio habang may hawak na isang tasa ng kape. Agad siyang yumuko ng bahagya. Magandang umaga rin po, Sir Fabio. Pasensya na po kung maingay ako. Umiling si Fabio. Hindi ka maingay. Ang ganda-ganda ng boses mo. Kumusta ka? Napangiti si Dolor. Okay na po ako. Salamat po ulit sa pagligtas sa akin. O sige na. Kumanta ka na ulit. Upo ako rito habang nagkakape. Magiliw na sambit ni Fabio. Hindi niya napigilan ang pagtawa. Sir, wag na. Nakakahiya. Sabi ng mga kapatid ko, parang inipit na parot ang boses ko. Tumaas ang mga kilay nito at napahalakhak na rin. Ganon. Pero sa pandinig ko, hindi naman. Magandang boses mo, Dolor. Nahihiya na lang siyang napangiti. Sobrang bait at down to earth ng isang Fabio Montesillo. Gano'n naman ito sa lahat ng kasambahay sa bahay. Mabait din ang iba pang Montesillo, kaya ayaw niyang bigyan masyado ng kahulugan. Gayunpaman, dahil bihira lang talaga ang mabait kay Dolor, hindi niya maiwasang mahulog. Sasaway na lang niya siguro araw-araw ang sarili. Ipapaalala ni Dolor na boss niya si Fabio. Ayaw na niyang maulit ang nangyari sa kanilang dalawa ni Teddy. Baka kasi ang mangyari sa bandang huli, siya pa ang maging ambisyosa. Pero lumipas pa ang mga buwan, mas dumalas ang kanilang pag-uusap. Mga simpleng usapan na alam niyang bihirang mapag-usapan ng isang amo at kasambahay. Dolor, ano ang paborito mong pagkain? Tanong ni Fabio habang nakatambay sila sa may veranda. Tinolang manok po na maraming papaya at dahon ng sili. Ngumiti si Fabio. Talaga? Pareho pala tayo. Tinolang manok ang gusto ko. Pero mas gusto ko ang malunggay kaysa sa dahon ng sili. Napatawa siya. Akala ko po, sosyal ang paborito nyo. Parang halimbawa, steak. Umiling si Fabio. Hindi lahat ng may pera naghahanap ng mamahaling pagkain. Kaya si Manang, simple lang ang niluluto niya para sa amin. Mas hinahanap namin yung mga lutong bahay. Ang mama, favorite niya yung tuyo at black coffee. Umawang ang bibig ni Dolor at bahagyang natawa. Hindi niya yun lubos maisip. Lalo pa at bawat Montesillo, talagang lahat ay mukhang elegante at sopestikada. Talaga po? Oo, paborito niya yun. Naturuan ng dating yaya niya nung bata na kumain ng mga ganun. Kaya kapag hinahanap ng panlasa, yun ang inuulam niya at masayang masaya na siya roon. Nagpatuloy ang kanilang usapan. Napapangiti na lang siya. Lalo pa at napakasiglang magkwento ni Fabio. Parang kung titingnan kasi si Fabio, hindi maiisip na napakalakas ng sense of humor. 35 na at mukhang lalaking lalaki, pero sobrang nakakatawang kausap.
Inabot na sila ng madaling araw sa pag-uusap. Hindi na malayan ni Dolor na nakatulog na siya. Nagising na lang siya na nasa loob siya ng kanyang silid. Hala, paano ko napunta rito? Sinapo ni Dolor ang mukha niya. Umismid ang kasama niya sa kwarto na si Saling. Binuhat ka ni Sir Fabio? Parang napapansin ko, close na kayo nun ah. Bahagya siyang nahiya. Hindi naman. Napairap ito at halatang iritable. Alam naming maganda ka, pero awat naman ng kaunti. Ang bago mo lang dito, nangaakit ka na agad ng boss natin. Hindi ka papatulan ni Sir Fabio. Ang mga Montesilio, pinagkakasundo ang mga yan sa mga mayayaman din. Huwag ka nang umasa. Baka kakaganyan mo, mawalan ka pa ng trabaho. Pagkasabi ni Saling, umalis na ito sa kanilang silid. Natulala naman si Dolor. May punto naman nga kasi ito. Hindi tamang nakikipaglapit siya ng ganoon kay Fabio. Pero kung si Fabio ang lumalapit, bakit naman niya iiwasan? Wala naman siyang ginagawang masama. Isang dapit hapon, tinulungan siya ni Fabio na ilipat ang ilang paso ng halaman. Abala siya sa pagbabrush ng mga paso. Ayaw niyang tulungan siya ni Fabio pero napakakulit talaga. Sir Fabio, ang dumi mo na. Please, umalis na po kayo. Ako na po ang bahala dyan. Patuloy pa rin si Fabio sa pagbabrush. Okay nga lang. Saka pwede bang Fabio na lang ang itawag mo sa akin kapag tayo lang ang magkausap? Nanahimik si Dolor. Napabaling tuloy si Fabio at ngumiti. Fabio na lang. Huwag kang mailang sa akin. Gusto ko na maging malapit pa tayo sa isa't isa, Dolor. Bahagya siyang natigilan. Biglang bumalik sa alaala niya si Teddy. Naalala niya rin ang mga sinabi ni Saling. Sir, hindi naman po tama na Fabio lang ang itawag ko. Kasambahay ako rito at amo kita. Sambit na lang ni Dolor. Pero gusto kong tawagin mo ko sa gusto ko, Dolor. Muli siyang napalingon dito. Sir, Fabio, Dolor, mas matutuwa ako kung Fabio ang itatawag mo sa akin. Napaiwas siya ng tingin. Naninikip ang kanyang dibdib. Natatakot siyang magtiwala. Matatanda na sila ni Fabio. Hindi na siya mangmang sa mga bagay na pinapakita nito. Sir Fabio, yung huli kong boss, naging boyfriend ko. Kinahiya niya ako bilang girlfriend niya. Hindi niya ako mapakilala sa mga kaibigan at mga magulang niya. Tingin niya lang sa akin ay parausan. Napaungot bigla si Fabio. Anong parausan? Napakagatlabi si Dolor. Sinabi ko lang ang pinagdaanan ko, sir. Baka umaasa kasi kayo na malinis ako. Pero malinis ka naman talaga. Putol ni Fabio at hinawakan ang baba niya para lang humarap dito. Malinis ang puso mo. Kinikilala kita at mas kinikilala pa. Wala akong pakialam sa nakaraan mo. At ibahin mo ako sa ex mo. Kasi si Raulo siya. Ako, hindi ganun, Dolor. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Gusto niyang maniwala pero natatakot na talaga siya na magtiwala ulit. Kung kay Teddy na may kaya lang, ganoon ang tingin sa kanya. Paano pa kaya kay Fabio na ibang klase ang yaman? Mas nakakahiya siyang itabi rito. Marahang hinawakan ni Fabio ang kamay niya. Nagulat siya nang halikan nito yon kahit maraming lupa. Sir Fabio, malinis at mabuti kang babae. Kung ano mang dumi ang nakikita mo sa sarili mo, papawiin ko lahat yon, Dolor. Bigla na lang tumulo ang kanyang mga luha. Napatingin si Dolor sa kamay nilang magkahawak. Unti-unting nawawala ang kanyang takot. Sa halip ay isang payapang damdamin ang bumalot sa kanya. Marahang ngumiti si Fabio. Dolor, gusto kita. Sigurado ako na gusto kita. Pero ayoko na madaliin ka. Nakikita kong may mga sugat ka pang pilit tinatakpan. Handa akong hintayin ka kung hindi ka pa handa. Napuno na naman ng luha ang kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong yon, gaan na ang nararamdaman niya. Huminga siya ng malalim. Fabio, natatakot pa rin ako. Pero gusto rin kita. Unti-unting lumawak ang ngiti nito. Kung ganun, gagawin ko lahat para mawala ang takot mo. Niyakap siya ni Fabio at marahang hinalikan. Bawat haplos sa kanya, punong-puno ng paggalang. Nang magkalayo sila, napangiti si Dolor habang naluluha. Ngunit hindi lahat ay masaya sa buhay niya. Pagkalipas lamang ng ilang araw, nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan sa mansyon.
Nakikita at nararamdaman niya na hinuhusgahan siya ng mga kasambahay na kasama niya. Aba, mabilis pala talaga siyang dumiskarte. Sambit ni Saling habang kausap si Rika. Oo nga, tingnan mo, napalapit agad kay Sir Fabio. Napairap si Saling. Huwag ka na magtaka. Nung nakaraan pa nangaakit yan. Tingnan natin kung hanggang kailan ang drama niyang mabait. Nanginginig ang kamay ni Dolor habang hawak ang walis. Hindi naman niya inakit si Fabio, ni hindi sumagi sa isip niyang magugustuhan na naman siya ng magiging amo niya. Mariin niyang pinigilan ang sarili na lumingon. Ayaw na niyang makipagtalo. Ayaw na niyang ipagtanggol ang sarili sa mga taong nakapagpasya na tungkol sa kanya. Inakit si Sir Fabio, akala naman pakakasalan siya. Sabi pa ni Saling habang nakatingin sa kanya. Biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Fabio. At sino bang may sabing inaakit ako ni Dolor? Gayong ako naman ang umakit sa kanya. Nagulat ang mga kasambahay na umaaway sa kanya. Hindi na makatingin at biglang napayuko. Muling nagsalita si Fabio. Kung may tanong kayo tungkol sa relasyon namin, sa akin yung itanong. Huwag kayong gumawa ng kwento. Napayuko ang ilan. Kapag narinig ko pa na minamaliit niyo ang girlfriend ko, tatanggalin ko kayo rito. Hindi ko kailangan ng mga taong hindi re-respetuhin ng taong pinahahalagahan ko. Walang nangahas magsalita. Samantala, marahan na lang siyang hinila ni Fabio. Namumula siya at hindi makapaniwala na naipagtanggol siya ng ganoon. Mula nang ipagtanggol siya ni Fabio sa harap ng mga kasambahay, unti-unting tumahimik ang mga bulong-bulungan sa mansyon. At mas lalo na ring naputol yon kasi pinakilala na siya ni Fabio sa mga Monticello bilang girlfriend. Tinanggap naman siya ng mga ito nang walang pagdadalawang isip. Ang ganda niya, hindi ba? Dito ko lang pala mahanap sa bahay yung para sa akin. Nakangiting sambit ni Fabio sa harap ng pamilya nito. Nanlaki ang kanyang mga mata at hindi napigilang kurutin ang hita ni Fabio. Hiyang-hiya na siya pero tumawa lang ito. Sobrang clingy pa sa harap ng pamilya Monticello. Lumipat ka na sa kwarto ko. Doon ka na matulog palagi. Sambit pa ni Fabio. Namumula na siya habang pinagmamasdan ang kanyang boyfriend. Sobrang landi na siya na lang ang sumusuko. So, ano na? Kailan mo na ba pakakasalan? Matanda ka na. Magpakasal ka na, Fabio. Patatagalin pa ba ninyo? Tanong ng tito ni Fabio. Pakakasalan kapag handa na. Kayo talaga. Inuunahan niyo pa ako. Natatawang sabi ni Fabio habang nakatingin sa kanya. Umawang naman ang bibig ni Dolor. Hindi pa kasi nila napag-uusapan yon. Sa totoo lang, masaya siya sa relasyon nila. Pero ayaw niyang umasa ng sobra. Pero nang marinig niyang handa na si Fabio at siguradong siya na ang gustong pakasalan, bigla na lang siyang napaiyak. Bakit ka umiiyak? Malambing nitong tanong at pinunasan ang mga luha niya. Ayaw mo bang may kasal sa akin? Siyempre gusto. Gustong gusto ko na magpakasal. Hindi naman ako nananaginip, hindi ba? Hindi naman ako ambisyosa. Kasambahay lang ako at pinapaalala ko lang. Tumawa si Fabio at hinalikan ng noo niya. Kung hindi ka naging kasambahay dito, hindi kita makikilala. Tahan na, matanda ka na pero kung may gusto ka pang maabot sa buhay mo, hindi naman kita pipigilan. Gawin natin lahat para matanggal mo ang mga insecurities mo. Okay? Tumango agad si Dolor. Gumanti siya ng yakap kay Fabio. Pakiramdam niya, ito na ang biyayang binibigay ng Diyos at sobra-sobra pa. Simula noon, naging fiancé na nga siya ni Fabio. Naghahanda na sila para sa kanilang kasal. Naipaalam niya na rin sa pamilya niya sa probinsya. Nung una ay ayaw pang maniwala ng mga ito. Pero nang pinasundunan ni Fabio, namangha na lang talaga na may pumatol sa kanya na mayaman. Bakit mo naman kinakagat? Natatawang sabi ni Fabio nang maabutan siyang kinakagat ang bato sa engagement ring. Hindi ako makapaniwala. Engagement ring lang to. 5 million? Tumawa si Fabio at tumabi na sa kanya. Kulang pa yan. Anong kulang? Nawiwindang na si Dolor sa mga gastos sa kasal. Pagkatapos ay binigyan pa siya ng ganoon na sa tingin niya, hindi naman kailangan. Yung wedding gown, parang kaya ko nang magpatayo ng bahay sa sobrang mahal. Ang mahal ng lahat. Fabio, baka maubos ang pera mo. Humalakhak lang si Fabio. Hayaan mo na.
Minsan ka lang ikasal. Gusto ko maging memorable para sa'yo. Hinaplos niya ang mukha nito. Fabio, basta sa'yo ako ikasal, okay na sa akin. Memorable na yon. Nagkatitigan silang dalawa. Kitang-kita niyang pagmamahal sa mga mata ng kanyang mapapangasawa. Maya-maya'y ngumiti ito ng pilyo. Ako na lang ang kagatin mo sa halip na yung singsing mo. Nanlaki ang mga mata ni Dolor. Bastos, matulog ka na? Matulog na tayo. Masiglang sambit ni Fabio at parang unggoy na yumakap sa kanya. Bukas, sa opisina ka pumunta ah. Ipagluto mo ko at magdala ka ng pagkain. Sabay tayo mag-lunch. Okay, wala naman akong gagawin bukas. Hinaplos niya ang buhok ni Fabio at hinalikan sa noo. Napangiti naman ito at mas lalong yumakap. Sana lahat ng parte ng katawan may kiss din, Dolor. Ang damot mo sa kiss. Napahalakhak na lang siya at pinilit ng matulog. Maagang gumising si Dolor kinabukasan. Nang malapit ng mag-lunch, nagluto siya ng pagkain para sa kanilang dalawa ni Fabio. Habang isinasara niya ang takip ng lalagyan, napangiti si Dolor. Manong, tara na po. Ihatid niyo na po ako sa building ni Fabio. Sumunod naman agad ang driver. Makalipas ang halos 1 oras na biyahe, bumaba siya sa harap ng modernong gusali ng kumpanya ni Fabio. Maraming empleyadong papasok at palabas. Napahigpit ang hawak niya sa lunch bag. Kinabahan siya. Hindi siya sanay sa ganoong lugar. Dire-diretso na siya roon kasi kasama niya naman ang driver ni Fabio. Habang naglalakad, may narinig siyang pamilyar na boses sa kanyang likuran. Dolor? Boses yon ni Teddy. Nanlamig ang buo niyang katawan. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo si Teddy, ilang hakbang ang layo. Suot ang office ID at formal nitong kasuotan. Hindi niya alam na doon pala ito nagtatrabaho. Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Teddy at pinagmasdan siya mula ulo hanggang paa. Ngunit ang pagkagulat nito, mabilis ding napalitan ng malamig na tingin. Lumapit ito sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Mahinahon siyang sumagot. Pakialam mo naman. Napangisi si Teddy. Huwag mo ngang sabihin sa akin na sinusundan mo pa rin ako. Hanggang ngayon ba, hindi ka pa rin makamove on? Hindi ka ba napapagod na umasa? Saka anong ginagawa mo? Ipapangalandakan mo sa mga katrabaho ko na naging girlfriend kita? Ano? Mamamahiya ka? Ni hindi ko nga alam na dito ka pala nagtatrabaho. Kunot noong sabi ni Dolor. Napalingon ang ilang empleyado. Napailing si Teddy at halatang gusto na naman siyang insultuhin. Akala mo ba, kapag pumunta ka rito, magkakabalikan tayo? Hindi ka pa rin ba natuto? Huwag mong ipilit ang sarili mo sa mga taong ayaw sa'yo. Nanikip ang dibdib ni Dolor. Nahihiya talaga siyang pinatulan niya pa si Teddy. Napansin niyang nakatingin na sa kanya ang mga empleyado. Ikaw tong asyumero, hindi ako nandito para sa'yo. May iba akong sadya, giit ni Dolor. Napailing si Teddy. Huwag mo na akong lokohin. Ang kumpanyang ito lang ang alam mong pinapasukan ko. Hindi ako naniniwalang nagkataon lang ang pagpunta mo rito. Umalis ka rito. Wala ka talagang class. Hindi ka. At sino ka para pagsalitaan siya ng ganyan? Boses ni Fabio ang pumutol sa nakakairitang boses ni Teddy. Sabay-sabay na napalingon ang lahat. Naglakad si Fabio patungo sa kanila. Lumapit ito agad kay Dolor at hinalikan sa pisngi. Dolor, ang tagal mo. Hindi siya agad nakasagot. Namula na kasi siya dahil sa halik na ginawa nito. Sobrang walang hiya talaga si Fabio, lalo na sa pagpapakita ng affection sa kanya. Kahit nasa public pa sila, wala itong pakialam. Bagay na hindi niya naranasan noon kay Teddy. Humarap si Fabio kay Teddy. Sino ka para magsalita sa fiancé ko ng ganyan? Nanlaki ang mga mata ni Teddy. Fiancé? Hindi ito makapaniwala. Tiningnan nito si Dolor, pagkatapos ay si Fabio. Hindi ikaw ang pinuntahan niya rito. Natural na pupunta siya rito sa building na pagmamayari ko dahil mapapangasawa ko siya. Sa kanya rin to. Kaya sino ka para questionin ang presence ni Dolor? Malamig pang tanong ni Fabio. Napayuko si Teddy. Sorry sir. Akala ko lang. Hindi na nakinig si Fabio. Hinawakan na lang nito ang kamay niya at marahan siyang hinila. Parang walang nangyari at malambing pang nakangiti sa kanya. Habang hawak ni Fabio ang kamay niya ng mahigpit, bigla niyang naalala ang mga ginawa ni Teddy.
Ibang-iba talaga sa ginawa sa kanya ngayon ni Fabio na ipinakilala siya bilang magiging asawa. Unti-unting pumatak ang kanyang mga luha sa sobrang saya. Pagpasok nila sa opisina ni Fabio, agad nitong isinara ang pinto. Kitang-kita ni Dolor ang galit sa mukha nito habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Hindi ko alam na siya pala ang ex mo, Saad ni Fabio. Hindi ko naman alam na dito pala siya nagtatrabaho. Pero tapos na yon, Fabio. Napailing ang mapapangasawa niya. Hindi para sa akin. Walang sino mang may karapatang ipahiya ka ng ganun. Gusto kong alisin siya sa kumpanyang to. Nanlaki ang mga mata ni Dolor. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Fabio. Fabio, wag na. Bakit? Pagkatapos ng ginawa niya? Ano? Mahal mo pa rin ang lalaking yun? Mahinahon siyang umiling. Hindi, ikaw ang mahal ko. Huwag kang magselos dyan. Hindi ko gusto ang ginawa niya. Nasaktan ako pero trabaho niya yon. Ayokong mawalan siya ng kabuhayan dahil lang sa personal naming nakaraan. Hindi ko gustong gumanti. Ayokong maging katulad ng mga taong nanakit sa akin. Tahimik na nakatingin si Fabio sa kanya. Parang may duda pa, kaya hinalikan niya na lang. Makalipas ang ilang sandali, bumuntong hininga ito na para bang siya ang kahinaan nito. Pagbibigyan kita. Hindi ko siya tatanggalin ngayon dahil lang sa nangyari. Sabi ni Fabio habang matamang nakatingin sa kanya. Pero tandaan mo to, Dolor. Simula ngayon, pababantayan ko ang trabaho niya. Kapag gumawa siya ng paglabag sa trabaho o may makita kong seryosong pagkakamali, hindi ako magdadalawang isip na tanggalin siya. Pag-iinitan ko kasi nakakaselos. Ang assuming niya, ako naman ang pinuntahan mo rito. Natawa na lang siya at malambing na niyakap si Fabio. Wala na naman siyang pakialam kay Teddy. Wala dapat ikaselos ang lalaking sobrang panalong-panalo sa puso niya. Sa wakas, may isang taong nagpahalaga sa kanya ng sobra. May isang taong hinahayaan siyang tumayo sa tabi nito kahit pa hindi sobra ang kaya niyang ibigay. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig na tunay ay hindi kailanman ikinakahiya o itinatago. Kapag ang puso ay laging lumuluha at ang dangal ay unti-unting nawawala, mas mabuting bumitaw kaysa manatiling nakakulong sa pag-asang hindi na darating. Sapagkat ang tamang tao ay hindi ka ibababa upang siya ang magningning, kundi hahawakan ang iyong kamay, itataas ang iyong halaga at ipagmamalaki ka saan man at kailanman. Muli, ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.